Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Good Monday morning, everyone. The start of a brand new week. And po ay the 20th day of December 2021. And we have barely 4 more days before Christmas Day. Well, I didn't include the day per se because, once we reach the 4th day or the last of the 24th, well, that would mean the eve of Christmas Day. So allow me to this early greet everybody a happy Christmas celebration to the Christian world. Of course, yan po ang pinakamasayang panahon ng taon. I'm Sel Baisa, and again, I will be joined by my technical director, Nasel, and si Manita, the chef of the program. And of course, there are you, my beloved listeners from all over the world. And allow me to announce likewise that this early, the program will be hooked up by Pinoy Hour based in Alberta, Canada. And I'd like to say hi to the people behind that much listened to and much followed program based in Canada, Alberta, Canada. Good morning to John. Good morning to Melody and children. And speaking of Canada, well, the first to greet the program happens to be a dear sister of ours, the youngest in the family, walang iba kundi si Norma Uma Baisaswale. All right? Well, Uma happens to be the nickname I used to call her when she was still in her infancy age. Norma Uma Baisa. Now she's a full-grown woman with 2 children and happy with her family in Montreal, Canada. Hello to Ken and the boys. Happy Monday morning from Norma Baisaswale. Back here in our country, in the Philippines, the second to greet Norma happens to be another sister of yours truly, Teresita Baisa Barredo. I used to call her Titang when she was still small. And good morning, everyone. Her greetings. And good morning to her husband and mayor of the family, John Barredo, and children. Incidentally, I'd like to end the program with 1-2, plus all her siblings, as well as nephews and nieces
here in the Philippines and all over the globe, an advance happy birthday. Well, Techi's or Titang's birthday happens to fall on the joyous day of the year, Christmas Day. She's celebrating her birthday on the 25th araw ng Pasko. Advance happy birthday, Techi Titang Teresita. All right? Watching from the province of Rizal. So the correct Philippine time, it's now 12 minutes before 10 in the morning. So welcome people. Welcome to Monday edition of the program Digital Patrol. Zile zile, zile zile, y'all gal mile mile, mile mile, पे भाई. And good morning, Miss Hugger. And welcome to all our OFWs watching the program. I understand that majority of those watching Pinoy Hour in Alberta, Canada happens to be our co-Filipinos working in various parts of the globe. Show them how industrious, show them how dependable, and most importantly, how Filipinos work. Show them the kind of working ability Filipinos have. Okay, so welcome Tits, welcome Titang, thank you Manong. Yun ang kanya sinabi. Well, on what I stated following her message sent to the program. So let's get down to business. By the way, before anything else, looks like Pag-asa people have finally taken their much-needed break after working round the clock, giving us an update nitong bagyong Odette. So if the program would be asked, I would commend them. Nagtrabaho ng gusto ang mga Pag-asa DOST. And shortly before typhoon or super or powerful typhoon Odette hits the country, we received a lot of updates on how the super howler moved. And one of these program which pass on to you itong hinggil sa balita update ng bagyo ay ang Digital Patrol. So hindi po kami nagkulang ho. And I would say, I would rather state that the entire informative shows ng BSC o ng Broad Streamcast Communicators have done its part in giving to you itong latest about the super howler na si Odette. But we all know for a fact that what happened in Mindanao, what happened in Visayas is or was a nightmare para dun sa ating mga kababayan na naapektuhan. Hanggang sa mga sandaling ito, maybe hindi pa rin makapaniwala ang ating mga kababayan diyan sa dalawang rehiyon ng ating bansa, mga giliw kong mga tagapakinig, on what had transpired, on what had become of their regions, of their provinces which once upon a time ay napakaganda sa paningin ng ating mga kababayan. And of course, it's really pitiful to think and to accept the fact na ang Siargao na isa sa mga kilalang tourism spots in the country were among those wrecked by the howler. It was indeed a nightmare. Isa pong bangungot itong nangyaring ito. At totoong napakasakit, the fact na ang latest na balita mula sa NDRRMC says, mahigit na sa 500 katao ang kumpirmadong mga namatay.
dito po sa bagyo na si Odette. Well, although alam natin na tuluyan na nakalabas ng ating PAR ang Odette, and yet ang kanyang pinsala ay hindi kailanman mawawala dito sa isip ng ating mga kababayan at particularly itong ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. Yung kanilang mga tahanan na once upon a time ay kanilang inuuwian, kanilang tinutulugan at nagsisilbing palasyo ng isang pamilya were leveled to the ground. Maraming punong kahoy ang na-uplift, maraming mga bahay ang natangay nitong malalakas na o madulas na soil erosion, itong pagguho ng lupa. Well, everybody knows na kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan, lumalambot ang lupa, kung kaya't napakadelikado kung ang iyong bahay ay itinayo sa isang elevated area. Marami po mga biktima na ang kinawalan ng tahanan ay ang pagguho ng lupa. Well, the least we could do is to pray for the immediate recovery ng ating mga kababayan na salanta and para doon sa mga kaluluwa. Itong ating mga kababayan, 500 plus of them na ang buhay ay nawala as a result nitong bagyong Odette. From Mirna Alcid Sequijor, a cousin of yours truly, watching from Sipocot, Camarines Sur, says, "Good morning, Sel Baisa, and to everybody who's watching your show. It's a good Monday today. God bless to us all." Thank you so much. Indeed, it's a beautiful Monday, Mirna. The sun is rising here in Metro Manila area compared to the past days wherein it's cloudy down here. But of course, the memory of the tragedy left by Odette won't be covered by this glaring sunlight. It will instill in the minds of every Filipinos. From Lied Baisa of Taytay Rizal, Lied says Taytay Rizal is watching. Thank you so much, Lied. And to Tammy Juanillo, her company. Thank you so much to the two of you. And of course, sa lahat ng ating mga workers dyan sa ISC manufacturing company. Manufacturer itong very dependable na Sahara Cement Proofing. The workers are watching now together with Maxi Barredo. And that's what they have been doing kapag dumarating itong panahong ito na break ng kanilang trabaho. Thank you so much, guys. But of course, purposely to find out and to be rounded up with updates na may kinalaman dito sa Odette. Well, ayan po ang ngayon ay tinutuunan ng pansin ng ating mga otoridad. I understand Mayor Digong or President Digong together with Secretary Arthur Tugade of DOTR and Jay Soriano, ang General Manager ng Philippine Ports Authority, are flying, or they must have been on air by this time. We're doing this broadcast to see for themselves itong extent ng pinsala ng bagyong Odette. Incidentally, si Jeffrey Crisostomo. Jeffrey happens to be the spokesman ng Dinagat Island. And from him, mga gilo kong mga tagapakinig, alamin natin
itong pinsala na iniwan nitong bagyong Odette sa napakagandang Dinagat Island. O, pakinggan natin ang ulat ni Jeffrey Crisostomo. Not only, thank you so much, Jeffrey Crisostomo, not only the water facilities were damaged by the howler, but likewise their power servicing companies. Marami ang up to this time ay wala pa ring kuryente diyan sa mga naapektuhang mga regions. Wow, we have at least 5 regions na sinira nitong bagyong Odette. And you could just imagine, walang tubig, walang kuryente, wala kang mapaglulutuan na alam natin na napaka-importante for our daily survival. And all you see at this time of the morning ay darkness. Although, of course, may mga areas na ron na nasisikatan ng araw. And yet, still, sa loob ng mga tahanan, yung mga tahanan na somehow were spared nitong bagyong Odette ay naroon nakatayo pa rin with perhaps, if not major damage, well, at least minor damages left by the typhoon. Oh my gosh. Oh, it happens on a day like this. It happens on a month of December. Nangyari ito wherein everybody anticipates itong coming of Christmas Day. And I'm sure na yung ating mga kababayan na apektuhan ng bagyong Odette, kasama yung mga nasira na mga gamit nila, I presume, ay itong kanilang mga nabili na mga panregalo sa kanilang mga anak, kanilang mga relatives, at sa kanilang mga inaanak, yung mga godchildren. But gosh, what happened, mga gilukong mga tagapakinig? Precious Estrada, another sister, is greeting each and every one of us a good day. Oh, sabi ni Precious Sipre, that's how I address her naman. Oh. Si Lyde, I used to call her Jack. Yeah. Preci Estrada says Dallas, Texas is watching. Yes, USA is watching. Agilo ko mga tagapakinig. And I'd like to say hi to Gods or to Harry Estrada. Hello, Gods Clemente, husband of my sister LB from Montreal, Canada. Hello to Harry Estrada, the better half of Preci and children. At at least when I know for a fact when they are not busy, they find time or look for a time to watch the program. And like anybody else, sila po ay naka-monitor sa program and other shows ng BSC, if only to gather developments, news updates hinggil po dito sa ating bansang Pilipinas. Now, totoo po mga gilo kung mga tagapakinig ho, napaka-sakit yung naganap sa ating bansa. And it happened, if I may say so again, on what seemingly is the happiest month ng taon, December.
matter of days and it will be Christmas. Yan po ang, shall I say, gift o regalo na tinanggap. Anyway, I'm sure na kung meron mang ganito, ito po'y pagsubok, but part of trial sa lahat ng ating mga naapektuhang mga kababayan. Well, in Metro Manila area, amin nirnasan yung pangyayaring yan nung bagyong Ondoy. Wherein exactly nagbaha, maraming buhay ang nawala, at marami ding araw na aming dinanas na walang kuryente. Dito sa Metro Manila area, ganun din ang nearby provinces of Rizal, Bulacan, and Pampanga. But anyway, sabi ko nga po, I believe it's part of trial from someone up there. And after this difficulty, after this trial, alam ko na ibibigay niya muli ang pagkakataon for everybody to stand on their two feet once again. Pressing says listening and watching to your program, same time watching live mass from Montreal, Canada. Yan po mga natin mga tagapakinig. My sister is watching the program and watching at the same time yung pong live mass emanating from Montreal, Canada. Thank you so much, Presi. And again, well, of course, ang ating pong nais na mensahe na ipaabot sa ating mga kababayan up there, outside the country, I take care of your health. Wala ngang sigurong malakas na bagyo, but then nandiyan pa rin yung threat o banta ng coronavirus. Pero sa iba pang mga developments dito po sa ating bansa, mga gilukong mga tagapakinig. Alam nyo, ang ating pong mga opisyal, yung ating mga nag-a-aspire sa matataas na tungkulin sa ating bansa, particularly ito pong nag-a-aspire itong presidential post ay magkakasama, mga gulo kong mga tagapakinig, na ngayon ay tumutulong sa ating mga kababayan. Hiwa-hiwalay ho sila. I understand si Yorme Isko Moreno ng Maynila ay nagtungo ng Cebu, and perhaps Yorme Isko Moreno is still in the province or in the city distributing assistance sa ating mga kababayan sa Cebu. Although I received a word na mukhang a big area of Cebu ay na-restore na yung kanilang kuryente. But of course, ang mga tauhan ng DPWH, ang mga lokal na tauhan ng Public Works and Highways at maging ang provincial government ng Cebu at ang local government ng Cebu City ay magkakasama ngayon na pilit na gagawin ang lahat ng mga paraan upang ipanumbalik yung pong dating sigla ng buhay diyan po sa lalawigan ng Cebu. Hi from Carmen Sevilla, watching from Montreal, Canada. She says, watching, yes. Siya po'y nanonood, mga gilukong mga tagapakinig, mula sa Montreal, Canada. At speaking of Cebu, si DPWH Secretary Roger Mercado ay nagsabi na bubuksan ang lahat ng mga tulay at mga kalsada na
ang tubig ay nag-level up diyan sa mga tulay at mga kalye ay nabagsakan itong mga debris ng mga kahoy na na-uproot ng mga puno sa kasagsagan nitong bagyong Odette. At this time, I believe, no, habang tayo po'y nagkakaharap-harap ngayon sa ating palatuntunang Digital Patrol, ay binuksan na itong maraming mga tulay at mga kalsada diyan sa Cebu City in particular. Narito, si DPWH Secretary Roger Mercado. Si DPWH Secretary Roger Mercado ang inyo pong narinig. Inaagaw ng aking Guardia Civil, yung pong scene. Niya at ang humarap din dito sa monitor. But anyway, within the day, ay makikita po natin yung unti-unting paggalaw ng mga sasakyan, ang movement ng ating mga kababayan diyan sa Cebu. Notably, ang Cebu City. As authorities have started itong clearing down ng mga kalsada at mga tulay sa nabanggit na Queen City of the South, ang Cebu City. By the way, tayo po ay nagpapasalamat din dito sa ating mga kababayan. Marami po ang sa Metro Manila area lamang, ang balitang tinanggap ng Digital Patrol ay nagsasabi na ang Metro Manila Mayor's Council ay nag-ambag at they were able to produce something like 100 million pesos plus. 100 million pesos plus mula sa fund o pondo ng iba't ibang LGUs dito sa Metro Manila area. And they contributed for a cause, and the money they have collected and produced will be given to all the regions affected nitong bagyong Odette. Isa po sa magandang kultura ng mga Pilipino. Tuwing sumasapit itong ganitong mga pagkakataon, yung mga trial incidents like this, yung pagiging makaisa, maka-Pilipino, makabayan ng ating mga kababayang Pilipino comes out from the shell. Like what's happening now. Ito ay sapagkat ngayon po ay Disyembre at ang national government ay wala pong enough money. Wala na po eh. Mismong si Mayor Digong ay nagsabi na
ang supposed money intended sa mga ganitong mga emergencies, nangag-ubos na. Oh, well, it's going to de-drain, sabi nga, at this time, sapagkat by January, yun namang bagong budget ang papairalin. So, ang panawagan nga po ng national government ay sa mga local government unit, lalong-lalo na yung may mga savings to, open their funds and give something for the cause. And LGUs from Metro Manila area have started it. 100 million pesos worth ng bayanihan cost. Itong kanilang naipon at kanilang ipapadala kung hindi pa napadala sa mga affected regions. So we commend you, ang ating mga alkalde dito sa National Capital Region. Now, higil po naman dito sa pakinggan natin itong ulat naman ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito yung pong nag-distribute o nagde-deliver ng kuryente dito po sa ating bansa. Particular, yung mga nasa remote areas. Narito ang ulat mula kay Madam Cynthia Alabanza ng NGCP at narito ang situation ng kuryente, particular doon sa mga naapektuhang mga lalawigan, mga rehiyon dito sa bansa. Magandang umaga kay Attorney Alabanza. Si Attorney Cynthia Alabanza ng National Grid Corporation of the Philippines sa kanya pong situational report para sa ating mga kababayan. So apparently, the machinery of the national government had been put on to the work, sabi nga po. At sila ngayon ay nagkakaloob ng tulong sa ating mga kababayan sa mga apektadong mga lugar dito sa bansa. Now let's get back dito sa pahayag naman ng Philippine Ports Authority o PPA. Ito pong nagmamanage ng mga pantalan dito sa ating bansa. And what is pitiful, the fact na
ang mga pantalan, yung mga piers dito po sa ating bansa. Many na mga ports ang sinira, hindi nakawala dito sa ngalit o galit nitong si Bagyong Odette. Marami pong mga pantalan ang nasira. At yan po ay iniulat personal ng General Manager ng Philippine Ports Authority, si GM J. Santiago. At sangayon pa rin kay GM Santiago ng PPA, magsasagawa ng kanyang personal visit, as I said earlier, itong si Mayor Digong, together with, among others, DOTR Secretary Arthur Tugade, sa iba't ibang mga lugar na napinsala itong bagyong Odette. At incidentally may panawagan si GM Santiago sa ating mga kababayan na sana ay bigyan ng priority doon sa mga barkong ngayon ay aalis ng iba't ibang mga piers at mga pantalan, na gawing priority muna na maisakay yung essential needs ng ating mga kababayan na naapektuhan itong bagyong Odette. A little sacrifice mula sangayon kay PPA Santiago. What we need ngayon ay yung mga essential needs, yung mga basic na pangangailangan ng ating mga kababayan at times like this. Patulad po ng tubig. Sabi nga po mga gilo kong mga tagapakinig ni Jeffrey Crisostomo ng Dinagat Island, siya pong spokesman. Kailangan ng ating mga kababayan yung tubig inumin, pagkain luto, sapagkat lahat ng mga kahoy dyan sa gawin ng Dinagat Island, bago po maapoy, bago mag-apoy, kailangan matuyo ng tuluyan. Basang-basa pa po yung mga yan. Walang kuryente, kaya namang hindi makakapagluto. Lalong-lalo na yung mga gumagamit ng elektrisidad sa kanilang pagluluto. At sa mga gilo kong mga tagapakinig ay yung kautusan ng Department of Energy at ng Department of Trade and Industry na magkakaroon po nitong tinatawag na price freeze. Hindi po magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng LPG. Ganun din ang presyo ng crudo doon sa mga regions na naapektuhan itong bagyong Odette. For obvious reasons. Nais mo makatulong ng ating pamahalaan na hindi lalong masaktan yung ating mga kababayan doon sa magiging epekto nitong bagyong Odette. Imagine, nawalan ka na ng tahanan,
Pagkatapos magtataasan pa ang presyo, lalo na ng LPG at crudo, maawa naman po kayo. Oh. Bueno, ngayon pong mga sandaling ito, perhaps ang ating pong si Mayor Digong plus yung mga miyembro ng kanyang gabinete are perhaps on the air already. Sila po'y nakalulan ng sasakyang panghimpapawid or maybe nasa pinakamalapit na rehiyon, pinakamalapit na lungsod na naapektuhan ng bagyo. Kaugnay sa kanilang gagawin na assessment ng pinsala ng bagyo. Si PPA General Manager Jay Santiago. From Hairstyles by Flora. Oh, ba't kaya napunta doon si Brother Bernardo? Okay? Aloha Brother Cell. Ang sabi po ni Brother ni Lieutenant Commander, retired Filipino official o officer ng US Navy, watching from Honolulu, Hawaii. Magandang hapon po mga kababayan. Aloha. Ang sabi po ni Lieutenant Commander Bernardo. For the past days, medyo nagpaabot po ng messages sa akin si Lieutenant Commander Bernardo. At ang sabi niya, brother, I found difficulty in, watching your show. Simply, bukang nagkaroon natin ng problema, no? But however, as a military official, talagang maasahan mo ito mga military officers natin, no? They can always do something enable to meet what they want. O, ganyan po mga military officers. If they want something, they will try their very best enable to attain it. I know it because my late father happens to be a retired military officer likewise. Okay, so good morning. And good morning likewise to Harry Styles by Flora from Honolulu, Hawaii. Aloha, aloha, aloha. Okay, so tuloy-tuloy tayo ho. At mamaya ang update naman hinggil sa COVID update, COVID-19 o coronavirus at iba pang mga balita dito po sa ating bansa. Oh, yung palang Hairstyles by Flora ay minamay-ari ni Mrs. Bernardo. Yung beauty shop iyan ni Mrs. dito sa Honolulu. Good morning, ma'am. Good morning. Mrs. Bernardo happens to be a Pangasinense. Yan, from Pangasinan. A charmer from Pangasinan. Hairstyles by Flora. Anyway, kapag tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makadalaw muli ng Hawaii, we will make it a point to pass by Hairstyles by Flora. So yung ating mga kababayan na mga Pinoy who will have a chance to set foot dyan sa Honolulu, Hawaii, drop by and visit Hairstyles by Flora. Now, iba pang mga balita. Alam niyo mga gilo kong mga tagapakinig, alam niyo sakit din, masakit na nangyari diyan sa Visayas and Mindanao regions. Ang Siargao na lamang. Ang Siargao ay kilala ito ng mga mahilig dito sa surfing.
if you're a surfing aficionado, Siargao ay isa sa mga surfing paradise. Yung isa nating artista ano bang pangalan ng artistang yan? Anak siya ng isa rin sikat na artista na ang napangasawa, isa pong native ng Siargao. Isang instructor ng surfing. May dalawa silang anak, I understand. Dalawang babae. Ang kanilang bahay nandiyan sa along the beach ng Siargao. Nakoy, wala rin pong naiwan. Isa sila sa mga naapektuhan, naging biktima nitong bagyong Odette. Now, Siargao, nawala yung beauty ng Siargao. Kung dati-rati ay makikita mo na yung mga surfing, mga surfers ang namumulaklak sa dami diyan sa Siargao beaches. Ngayon ay puro mga debris ng mga bahay ang iyong makikita. Mga litters, mga basura, mga dumi ng mga naputol na mga punong kahoy, mga bangkang napadpad ng mga malalakas na pag-alon. Ang bukod tanging mo makikita diyan sa Siargao. Nawala po ang ganda ng Siargao. Well. As I said earlier, a trial from someone up there. At kung merong ang trial, and I know for a fact na He will guide yung ating mga kababayan ng lahat ng mga naging biktima itong bagyong Odette. Alam nyo, ang masaklap pa, alam natin na nawalan ng water supply, nawalan ng electric supply, yung mga rehiyon na mga naapektuhan. Alam nyo, ang masakit, mga gilukong mga tagapakinig, yung katotohanan na yung pong ating mga communication outfits, mukhang nakalimutan na yung mga pagkakataon na tulad nito. Nawala yung sa kanilang programa na i-retain yung mga two-way radio, yung mga VHF na sinasabi, yung mga UHF na lubhang napakahalaga sa mga panahon ng emergency. VHF at UHF. Kapares niyan, yung mga telephone companies, hindi ko na babanggitin, bag down lahat yung kanilang mga pasilidad. Kaya yung communication link between the government and the local national or local government nawala, naputol. Kaya nga nakanganga ang palasyo ng Malacanang, mga gilo kong mga tagapakinig, hindi alam kung ano gagawin. Mabuti na lamang at merong mga radio stations na at least nakakapag-penetrate, nakakakuha ng mga informations ang palasyo at maging ng iba't ibang mga government agencies na direktamentang involved dito sa mga rehabilitation. Ditong mga panahong may kalamidad. Ang sabi ng aking sister from Montreal, Canada, si LB Baisa, hi Manong, and all your viewers, stay safe always, God bless. Hi likewise to your husband, gods, and children. From LB Baisa. Thank you so much, LB, at your children. And to your friends, at mga silent viewers and listeners diyan sa Montreal, Canada. Kaya si dating DNB Secretary Gibo Teodoro, meron pong nais na ngayon ay
recommend, isuggest sa mga telcos, don't ever sit on your laurels. O ngayon, nasubukan, isang bagyong Odette, sinira ang inyong communication link, ang inyong ito na yung mga linkages, communication facilities na wala ng kabuluhan. Paano? Sabi nga ni dating DND Secretary Chodoro, tinanggal pati yung UHF, tinanggal yung mga two-way radio. Dapat sana na-retain yan. So, well, apparently too late the heroes. Huli na nang malaman na mahalaga pala itong pag-maintain ng two-way radio. Palibhasa, makabago, nagtayo ng cell site. Medyo itinabin muna yung mga radyo na ang serbisyo at operasyon ay napakahalaga sa mga panahong ito. So, well, hindi natin masisisi naman itong mga telephone companies na ito. They apparently sat on their laurels. Meron ng mga cell site. Pero ang sabi ho ni DND, former DND Chief Gibo Chodoro, na sana ay kung at least fiber itong naitayong ito, edi somehow siguro matibay din. Pero cell site giniba, pinabagsak nitong si Odette. Now, they learned their lesson well. Na mahalaga pala, yung mga two-way radio, yung radyo, mga ganun. Yeah. I remember when I was with ABS-CBN nung araw, yan ang ginagamit namin Isa po yan sa mga standby naming equipment, broadcast equipment. Yung mga two-way radio. Nung ako po ay nasa radio patrol pa po ng araw. Kami po yung tinatawag na mga originals, pioneer ng ABS-CBN Radio Patrol. Kaya pag medyo meron po kong nakikilala, when I encounter new friends, and I was introduced, tatanong kagad, Sel Baisa, yung taga-Radio Patrol? Opo. Well, of course, if you saw me then, medyo hindi nyo na maalala because I was too young when I was with the Radio Patrol ng ABS-CBN. And I grew ages, sabi nga. From Calamba, Laguna, Melito Rodelio Militante says, Buenos días, Sir Sel. Especialmente a todos los espectadores y seguidores de Digital Patrol. Muchas gracias. Melito Rodelio Militante. At kamusta po yung mga taga Calamba, Laguna? Magandang umaga po sa inyo lahat. Yun din ang neighboring province ng Cavite. Ang Rizal, ang Bulacan, Pampanga. Incidentally, tayo po ay napapanood elsewhere in the world. Dalawa. Ito pong BSC at yung pong platform ng Pinoy Hour. Ang inyo pong pinanonooran ngayon
ng inyong programang Digital Patrol. Yan. At speaking of DND, former DND Secretary Gibo Teodoro, ito ho, meron siyang apila. Former DND boss Teodoro has an appeal sa mga telephone companies. Pakinggan nyo ito. I hope by this time, merong mga kinatawan ng iba't ibang mga telephone companies na ngayon po'y nanonood, nakikinig ng Digital Patrol. Pakinggan nyo ito, ho. Para sa inyo yan. Itong bagay na ito. And it happened. Nag-bug down ang mga communication lines. Kung merong alternative na radio services na may pagkakaloob, wala sanang hinto-hinto, tuloy-tuloy itong pagkakaloob ng impormasyon at tuloy-tuloy itong pagpaplano ng ating mga opisyalis ng pamahalaan on what they're supposed to do next. Wala eh. Totally putol. Naputol ang komunikasyon, nakanganga ang palasyo, hindi malaman kung ano na ang nangyayari. Ayan. Kaya, we learned our lesson well. And sana hindi na mangyari itong bagay nito in the future. Because Typhoon Odette has gave us something to, reckon with. Something to consider. Lalong-lalo na sa mga trying time na ito na merong kalamidad na daraan at dumaraan sa ating bansa. Matapos po itong hinggil kay Bagyong Odette, but still, hindi pa po tapos yung ginagawang mga operasyon ng ating mga otoridad. But incidentally, dun sa ating mga kababayan na who could, provide something, who could donate something, yung kanilang sabi nga po ay extra na pera halimbawa, maaari niyo pong ipadala yan para sa ating mga kababayan. Maaari niyong ibigay yan, o kung hindi naman, kung ayaw ninyo na pera ang inyong ibigay, you can always buy materials, you can always buy things that what you thought is kailangan ng ating mga kababayan. Yung mga kababayan natin na nabasa yung kanilang mga kasuutan, ang pagkutangi na kanilang suot-suot, pinantulog, ngayon ay ginagamit pa mga damit, siguro it's high time na ating pang dagdagan yung tulong na pinagkaloob ng ating mga mayors ng Metro Manila area at yung ating iba pang mga kababayan na hanggang sa mga sandaling ito, yung tulong ay had yet to be known by the program per se. But I'm sure na marami sa ating mga kababayan ay
hindi na po nagpapakilala. Mga silent donors. Ha? Hindi na kailangan na ipagkalat na sila yung nagbigay ng ganito, nagbigay ng ganon. What made them happy is the fact that they were able to help. Mula kay Melito Rodelio Militante, I'm late. Still recovering a bit. I was hospitalized last Saturday, I also went home immediately after 3 hours. I don't want to be confined to the hospital. Aba, na-hospitalize pala itong ating kaibigang si Melito Militante last Saturday. Bay kung, may mga pagamutan na ewan ba? Kung totoo yung akin pong nasagap na balita, first and foremost na binibigyan ng atensyon ay hindi yung well-being ng pasyente, kung hindi yung well-being ng bulsa ng pasyente at ng mga kamag-anak nito. Bueno, sa ating COVID update, ang mga bagong kaso ng COVID as of yesterday, batay sa ulat na ating tinanggap mula sa DOH, ay 203 na mga bagong kaso, bringing to 2,837,577 cases ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito po ay as of yesterday. Pero yung 2 million plus na yan, yung 800 o 2,800,000 plus na mga bagong kaso, hindi po lahat yan kahabilo natin. Nagsigalingan po, gumaling kahapon yung 395 din. Kaya ang mga total na gumaling ay 2,777,109. Yun yung po mga gumaling. Kaya yung mga di pa gumagaling as of yesterday, hindi po milyon-milyon. Ito ay 9,729 cases na lamang ang di pa gumagaling. Yung mga namatay, 64. Ang ating pong condolences sa mga naulila ng ating mga kababayan na dahilan dito sa coronavirus o COVID-19. And once again, ito pong panawagan ng DOH. Alam nyo, lalong-lalo na sa mga evacuation centers, hindi po nating maalis na at this time, medyo ang isip po ng ating mga kababayan ay napakalayo. Some are thinking that they are still having a bad dream. Iba sa kanila ay iniisip na tutulog pa at na nangyayari sa kanila ay bangungot o nightmare. Kaya wala po sa kanilang mga sarili yung ating iba nating mga kababayan. Or I should say, malaking bilang ng ating mga kababayan. So, since you're there, yung ating mga kababayan na medyo sabi nga po, ang kanilang normalcy ay medyo mataas. Kindly remind yung ating mga kababayan na kalilimot na meron din tayo na pinangingilagan na karamdamang COVID-19. Kaya what am I driving to? Well, ito pong panawagan ng mga taga-DOH na wag pong maging complacent. Wag maging kampante. Maaring wala na yung bagyong Odette dito sa ating bansa. Perhaps nandiyan na sa bansang China. And yet, hindi pa umaalis. Nasa bansa pa rin natin itong Omicron variant. Ito po yung posibleng maging dahilan ng karagdagang karamdamang COVID-19 sa ating bansang Pilipinas. Kaya kahapon, nakapag-detect ang DOH ng
203 mga bagong kaso ng COVID-19. Alright? Now, we'd like to pass on to you ito napakagandang balita. May kinalaman ito sa COVID-19. Sangayon po sa alkalde ng Navotas City, si Mayor Tiangco ng Navotas. 4 na lamang ang kaso na kanilang na-monitor diyan sa Navotas City. We'd like to congratulate ang Navotas City dito sa napakagandang balitang ito. 4 na lamang itong may COVID-19. Meaning, ito'y dahilan dito sa walang tigil na pagsunod ng ating mga kababayan dito sa health protocol na pinasusunod naman ng mga taga-Department of Health. Kaya we are here to listen, and not only to listen, but put into action yung pong mga naririnig natin, lalong-lalo na yung mga napapanahong paalala mula sa DOH. And again, congratulations sa Navotas. Maraming salamat. Now, sa Ireland, balita sa labas ng ating bansang Pilipinas, may kinalaman pa rin dito sa COVID-19. Sangayon po kay Dr. Mollohon, siya pong health minister ng Ireland, merong 5,000 bagong kaso sa Ireland ng coronavirus. Now, of course, they are looking into the possibility na ang 5,000 na kasong ito ng coronavirus sa Ireland ay dala-dala nitong variant o mutation ng Omicron. Naku, kung 5,000 kaso ng coronavirus ang naganap, naparehistro, na itala diyan sa Ireland, abay diyan po sa New York, kayong mga taga Estados Unidos, alam niyo po ba na batay rito sa ulat ng Health Department ng New York, in a day's time, sa isang araw singkad diyan sa New York, nakapagtala po ng 27,027 cases ng coronavirus. 27,027 cases ng coronavirus sa New York. Well. Still, the problem lies on coronavirus. At itong, highly transmissible na variant na Omicron. Ito sa ating bansang Pilipinas, we have, again, I'd like to repeat, we have barely 4 more days bago sumapit ang araw ng Pasko. 4 na araw na lang ho. 4 na araw na lang, because on the 4th day, 24th na po yan. Bisperas na. Yan. Kaya, alam nyo, marami pa sa ating mga kababayan ang apparently ay mukhang nakakalimot. Was it all because of the excitement nitong darating na Pasko? It could have been more exciting kung walang Odette na dumaan dito sa ating bansa. Every Filipino could have been more happier kung walang Odette na sumira, nagpabagsak ng mga puno, sumira sa ilang mga tulay. At of course, naging dahilan nitong pagkasiphayo, naging dahilan ng pagkakalungkot ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung may mga kamag-anak sa mga nasirang mga lungsod
mga nasirang mga lugar sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Hmm? O, ang sabi ni Melito, kaya pala siya nadala na sa ospital nung Sabado, nakaramdam siya po nitong numbness. Walang nararamdaman siya sa kanyang kalahati ng kanyang katawan. Oh, we hope you're back to your normal condition by now. At huwag masyadong masipag, Melito, Taksakan kasi ng sipag itong ating kaibigang ito. At isa sa mga, regular followers ng Digital Patrol. Nakaramdam po ng numbness sa kalahati ng kanyang katawan si Melito. Kaya take care, Melito, Bueno, agilo ko mga tagapakinig. Well, as they say, everything has come to an end. And again, I reached the pitch na kung saan ako po'y pansamantalang mamamaalam once again. At from my sisters, I love you, my sisters. We are all orphans now. And yung pong aming closeness ay amin pong pinag-iibayo po. Agilo po mga tagapakinig. And like us, I'm calling to all our kababayans na love your sisters, love your brothers, meaning you ought to make your relationship more meaningful. Mga gilo kong mga tagapakinig. Thank you. Thank you so much. Thank you so much sa aking mga kapatid. Thank you so much sa aking cousin. And thank you so much sa inyo, my beloved followers. Of course, without you, yours truly had no, reasons to be in front of this monitor and talk to you. Maraming salamat. Do stand by for all the programs dito po sa Broad Streamcast Communicators. Stand by for Miss JC Bautista. Thank you so much kay Nasel. Maraming salamat kay Nanette. Ako po si Sel Baisa. Thanking you all. Maraming salamat at Dios ti Agnina. See you all tomorrow, God willing. Oras ganap ng 11:00 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.